Okay mga busing, samahan nyo kong buksan at subukan ang diagnostic tools na in-order ko. Manual procedure yung gamit ko sa pagbabasa ng code at sa pag-erase ng code. Pero kung minsan ay may mga panahon na nahihirapan akong i-diagnose sa pamamagitan ng manual procedure yung code ng motor. Kasi may mga motor ngayon na naka-steady lang yung kanyang indicator ng code. Kaya mahirap na i-diagnose. So sa pamamagitan ng diagnostic tools na ito ay ilalapit tayo doon sa sensor na nagmalfunction. Pero kahit meron na tayong diagnostic tools ay gagamit pa rin tayo ng mga simpleng test light at tester. Kasi hindi naman lahat ng tinuturo ng diagnostic tools ay sira agad yung sensor. May mga pagkakataon din na yung wiring lang pala yung problema. Kaya gagamit pa rin tayo ng mga simpleng test light at tester sa pag-diagnose ng FI. Nasa 12,000 plus ang standard version nito. At itong in-order ko ngayon ay simple version lang plus 2 cables, no, yung cable ng Honda at cable ng Yamaha. Yung ibang cable naman ay dahan-dahanin ko na lang sa pagbili kasi hindi ko pa kayang bilhin lahat ngayon kasi sobrang mahal. At ito na yung cable para sa mga Honda FI. At ito namang isa ay para sa mga Yamaha na FI. So ito yung class 2 cable na in-order ko. So dito naman tayo. Hanapin natin agad yung diagnostic tools. So ang laki pala, akala ko ay parang cellphone lang. No, ito yung G-Diag M100 Pro na diagnostic tools. At ito naman yung cable kapag nag-testing tayo ng battery. Ito naman ay para sa OBD cable. Ito ay para sa mga universal cable para sa lahat ng FI na motor. Then ito yung kanyang main test cable. So ito namang isa ay ang USB cable kung nag-update tayo ng diagnostic tools. So Yamaha cable at isa ay Honda. So may available tayong motor dito na Honda FI, kaya subukan agad natin itong diagnostic tools na in-order ko. So marami na rin akong mga review na napanood nito at gumagana naman ito sa lahat ng motor na ginagamit natin dito sa Pilipinas. Kaya ito yung naisip kong bilhin kasi medyo mura lang siya kumpara doon sa ibang mga diagnostic tools. So okay, kabit natin itong main test cable. Then sunod natin yung cable para sa Honda FI kasi Honda yung available nating motor dito at Honda yung susubukan natin ngayon. So okay na siya. Hanap muna tayo ng star screw. So ito yung susubukan natin. XRM 125 FI.
So yung detailing connector nito ay nandito lang sa may katabi ng battery, no? So itong kulay red na sakit, so dito natin salpak yung sakit ng diagnostic tools. No, basta Honda, pagsalpak natin ng cable ay hindi agad mag-on itong diagnostic tools. No, iba doon sa Yamaha, pagsalpak mo pa lang ay automatic na mag-on na yung diagnostic tools. Pero dito sa Honda ay hindi. Kailangan pa nating i-turn on ang ating ignition switch para mag-on yung diagnostic tools. So okay, dito tayo sa diagnosis. So ang daming motor na pagpipilian dito, halos lahat ng klase ng brand ng motor ay pwedeng i-scan dito. So Honda yung motor na subukan natin, kaya hanapin natin ang Honda na brand. So ito na, nakapasok na tayo. Dito tayo sa Honda na all model tayo, daan muna. Hanapin natin dito ang XRM, letter X. So dito, so wala dito yung ano sa letter X. So balik tayo dito sa letter D, kasi DSX ang Honda 125 Fi na ito. So wala rin. So hanapin ko muna para makakonect tayo dito sa kanyang ECU ECM. No, ECU pala yung tawag sa ibang motor, dito naman sa Honda ay ECM. So ito na mga bossing, nakapasok na ako. At hanapin natin dito yung code. So walang code ang motor na ito at wala ring history code. No, so hindi pa nagkaroon ng trouble ang FI ng motor na ito. So okay, punta tayo dito sa live data. So ito na yun mga bossing, yung live data. Start natin. Nakikita natin dito yung ating minor, yung ating mga sensor, no, kung nag-function, at yung mga voltahe na kinakain ng mga sensor, pati na rin yung volts ng ating battery. So nakikita natin lahat dito yung mga nag-function habang umaandar ang motor na ito. So hanggang dito na lang muna tayo mga bossing, at update ko na lang kayo patungkol sa diagnostic tools na ito.